What's up mga kasamis? It's me again, Doc Shami, and welcome again to another travel series. Yes naman guys, isang panibagong travel na naman ang gagawin natin sa video na ito, and papakita ko sa inyo ang aming adventure kasi alam niyo ba, pupuntahan natin ngayon ang China. Yes, babalik ulit tayo and we will be exploring Beijing. So, last July, pumunta tayo ng Shanghai and now, Beijing na naman yung i-explore natin. We are going for about 5 days and yes, excited na akong mag-explore sa Beijing. And today is September 14, 2025 and yun na nga, time check guys, 2:10 p.m. Yung flight namin is around 5:45 p.m. So ngayon, andito tayo sa airport and ipapakita ko sa inyo yung airport process namin upon check-in, immigration, and arrival sa China. And by the way, yung airline na sasakyan namin for today ay China Southern Airline, and nabook ko for around 8,000 pesos. And yes, grabe guys, napakasulit ng China Southern Airline kasi okay yung experience namin nung last July na travel namin sa Shanghai. And as you all know naman guys, pag China Southern Airline, meron talaga silang layover. Kaya naman yung flight namin today ay Manila to Guangzhou and then tomorrow Guangzhou to Beijing na. So, 2:10 p.m. Ito yung situation ng NAIA Terminal 3 and dito kami pumipila kasi dito yung check-in counter ng China Southern Airlines. Sakto lang yung pagdating namin guys kasi hindi pa nag-o-open yung check-in counter pero marami nang pumipila. Yan. And guys, for the check-in, before kayo talaga mag-check-in, don't forget to pay your Philippine travel tax. 1,620 yun guys. And yung e-travel nyo. So for the e-travel, nakapag-fill out ako nung isang araw. For the travel tax naman, nagbayad na ako online. Yes. So ngayon, diretso na lang kami sa check-in counter. So, let's go! Let's go to the immigration, then checking in. Let's go. Yes guys, finally, nakalagpas na tayo ng immigration and nandito na tayo sa boarding gates. So, alam nyo ba kanina, pumila kami around 3:39 p.m. Tapos natapos kami sa immigration 3:47 p.m. Imagine, mga ilang minutes lang yan, diba? So, mga more or less 7 minutes. Sobrang bilis ngayon guys. Yes. So, hanap po natin tayong tatambayan. Tapos, pag-usapan natin yung nangyari kanina sa immigration. Thank you so much sa pagtanaw sa akong vlog. Kaloka, munti kami mahiwan. Munti na lang hindi pa umaalis boarding pa. So let's go! What's up everyone? Hello Samis! So we finally arrived here at Guangzhou Airport and ngayon punta muna tayo ng immigration ni guys kasi medyo gabi na. 8:20 p.m. yung aming arrival dito. So let's go to the immigration. Ngayon, tapos na kami sa immigration and for example, may domestic flight kayo or layover lang kayo dito sa Guangzhou Airport. Meron naman, diretso na kayo sa domestic transfer. So ayun, dadaan ka talaga ng immigration. Hey, we finally arrived! Finally guys, official na talaga. Nandito na tayo sa China. And for tonight, dito muna tayo magpapagabi sa Guangzhou. So nakalabas na kami and we are here at the arrival hall of Baiyun International Airport here in Guangzhou. Alam niyo yung feeling na it's good to be back guys. Like, andito lang tayo last July and now September, we are back again here in Baiyun Airport. Mga gusto ko talaga dito sa
China, yung kape ng Lock-In Coffee at Manor Coffee, guys. And so excited again na mag-cafe hopping dito and mag-explore, and this time sa ibang lugar naman. So since may layover tayo, guys, which is medyo matagal talaga, we will be availing the free transit hotel ng China Southern Airlines. Alam nyo, lately, may natatanggap akong confirmation or question. Kasi yung iba, hindi sila nakakapag-avail ng tawag dito, layover. Pero yung sa kanila kasi, guys, is pauwi sila ng Pilipinas. Hindi ko lang alam ngayon kasi kami naman ay kakalating lang namin from the Philippines. So, hindi ko talaga masagot if, for example, yung pauwi ba is makaka-avail pa din ba ng tawag dito, ng free transit hotel. So, ko-confirm ko now, guys, kung makaka-avail nga ba. So, ito, sasakay na tayo ng bus going to the hotel. Mga 5 minutes lang naman yung biyahe, guys. From here sa airport going to the hotel. And free naman tong bus na sasakyan natin. Hi guys! We finally arrived here sa aming room dito sa China Southern Pearl Hotel. Yan. So, yeah, ito talaga yung hotel nila. And last time, ito din yung na-avail namin dito sa China Southern Airlines. Grabe, ang laki ng room nila. As in, 2 bed pa yan. Yan. Tapos ito, same pa din naman nung nakaraan, pinakita ko sa inyo, guys. Yung difference lang ay hindi na to siya free. Ayan na nga, hindi na siya free, pero yan, nagbayad na kami kasi ang ganda naman yung service nila dito and para makapag-relax tayo. Kasi alam nyo, kahapon, guys, meron kaming trip, hindi naman siya trip, staycation with content creators. So, grabe yung pagod namin yesterday kasi wala kaming tulog and then may flight pa kami today. Ayan, kaya pansin nyo kanina sa airport, wala akong masyadong na-i-vlog, guys. Anyway, puti na lang at second time na namin, kaya alam ko na kung ano yung gagawin and ayun, matutulungan ko kayo, guys. Kung dito din yung arrival nyo, ipupunta kayo ng China. And pagkalapag nyo dito sa Guangzhou, guys, dito sa Bayan International Airport, sundan nyo lang yung signage na arrival. Ayan. Tapos, pagkarating nyo sa unahan, makikita nyo yung health quarantine and then immigration. So, yung kailangan lang naman sa health quarantine ay dadaan ka lang sa screening and then after nyan, diretso na sa immigration. So, sa immigration, yung kailangan lang naman nila ay yung arrival card. So, yung arrival card, guys, pwede kayong humingi sa mga FA kasi kanina sa plane lang din kami binigyan. Kaya, ayun, nakapag-fill out kami in advance. So, ngayon, pag wala pa kayong paper or nakaligtaan nyo, pwede naman dun mismo kayo sa immigration mag-fill out. Ayun nga lang, ay magkukonsume talaga ng time. So, ayun, pumila lang kami, guys. And then, nung turn na namin, binigay lang namin yung passport and then yung arrival card din namin. And then, tinanong if first time ko ba dito sa China, especially dito sa Guangzhou, sino yung kasama ko, and ano yung purpose of travel. Ayan. Chinek lang naman kung save lang ba yung mukha ko sa passport and then fingerprint and then, ayun, tatak na. So, ngayon, kung hindi na kayo lalabas ng airport, pwede na kayong dumiretso sa domestic transfer. Kasi, andun lang din, meron ng daanan going to domestic transfer. So, kami guys, kasi gusto naming magpahinga muna. Kasi nga, tomorrow, 10 a.m. pa naman yung flight namin pa Beijing. So, lumabas na kami para dito na kami mag-rest. Kasi, na-try naman dun sa mismong airport na tulog, hindi talaga relaxing. As in, hindi talaga nakaka-relax. So, ayun, lumabas na kami. And then, paglabas nyo, makikita nyo na yung baggage claim. And after baggage claim, customs. So, dun kami dumaan sa nothing to declare. And then, dire-diretso na kami. And paglabas na, ayun na, arrival hall na. Pinuntahan namin yung gate 50 dahil dun yung counter ng China Southern Airlines. And guys, with the free transit hotel, like na-avail namin ng July, last na pala yun. As in, like, nung day na in-avail namin, yun na pala yung last day din na makaka-avail tayo. So, kanina, hindi ako naka-avail ng free transit hotel. Tsaka, shout out sa mga nakasabayan ko kanina sa NAIA Terminal 3. Sila Ma'am Twinkle, Sir Gerald, tsaka husband ni Ma'am Twinkle. Hello po sa inyo. Ito yung picture namin, guys. So, muntik pa kaming maiwanan kanina.
Grabe, hindi ko napansin kasi nag-enjoy ako kakachika sa kanila. So, ayun. Pupunta sila ng Thailand. Kami naman sa Guangzhou. So, ayan. Happy trip. Happy trip. Yan. Good morning. Today is our day 2 here in China. And andito pa din kami sa airport hotel. So yung ating destination for today talaga ay Beijing, pero nag-layover kami dito sa Guangzhou kasi basta China Southern Airline, magle-layover talaga dito sa Guangzhou, guys. So ayun, hindi naman hassle. Actually nakapag-rest kami and ngayon mag-check out na. Let's go! Time check, 6:45 AM na, guys. Dito lang ako sa labas. Antayin ko yung bus, charot. So, yun. Kahapon pala, guys, before ko makalimutan, kasi nga kahapon, diba, nagmamadali na kami. Yung eSIM pala naman dito na ginagamit, gumagana yung Facebook, TikTok, yung mga app natin. So, eSIM lang yung ginamit ko and nabuko siya sa Klook. So, yung in-avail ko ay eSIM China, no VPN required. Pwede siyang i-search sa Klook and ito yung itsura niya. And alam niyo naman, convenient talaga mag-eSIM. Pero kung hindi convenient sa phone nyo, hindi compatible, well, pwede kayong mag-SIM card, guys. Yan. And then, eto, tinatanong sa akin, recommended VPN dito sa China. Eto, Let's VPN and Cats VPN. Si Cats VPN ay free. Si Let's VPN talaga usually ginagamit nila dito. Pero may bayad siya. So, ayang dalawa na yan, pwede nyo siyang gamitin. Pero again, wala kaming VPN na ginagamit right now. Yung eSIM lang talaga yung aming ginagamit and gumagana talaga yung TikTok, Facebook, YouTube, mga ganon. And share ko lang din, guys, na yung mga internet connection dito sa hotels, Wi-Fi, guys, hindi talaga gumagana yung mga YouTube, Facebook. Ayun, hindi talaga siya gumagana. So, if may trabaho kayo and then need nyong gumamit ng laptop, ginagawa ko, nag-hotspot ako sa aking cellphone. Although, pwede naman kayo mag-install ng VPN para magamit nyo din yung internet nila dito sa hotel. Dito na kami sa airport and papasok na tayo dito. Gate 45. Domestic flight tayo, guys. So, andito na kami sa my boarding gate and pupunta namin yung gate 159 kasi doon yung aming boarding gate, guys. Let's go! Ang layo ng boarding gate namin, guys. Sobrang layo. Umakyat pa kami, tapos bumaba na naman, tapos lakad na naman, going to B159. So finally, we are here at our boarding gate, gate 159. And here, guys, yung flight namin ay from Guangzhou going to Beijing, Daxing Airport, yes. Doon yung airport namin, guys. And kung for example, galing kayo ng Manila and then direct yung flight nyo going to Beijing, iba naman yung airport, which is yung Peking International Airport. Tapos alam nyo, mahaba yung flight, guys, kasi from here sa Guangzhou going to Beijing, 3 hours, mahigit yung flight. So imagine, nasa China kami, guys, pero ang layo pala ng Guangzhou at ng Beijing. Ganun. Nung first namin punta dito, na-confiscate yung anchor ko na power bank kasi hindi siya China-approved na power bank. Kailangan kasi dito ng CCC. Kakalabas lang ng regulation na yun dito, kaya hindi namin na-prepare. Kaya ayun, yung dalawang power bank namin ng asawa ko, wala na. Na-confiscate last. Yes. So, ayun, bumili siya dito ng power bank. So, okay na yung power bank niya. Ako, guys, bumili din ako ng power bank pero sa Orange app. And lumagpas, guys, as in pasado sa security screening dito sa China. Ito yung power bank ko. Lalagay ko yung link sa baba ng description box para alam nyo kung if in case pupunta din kayo ng China and gusto nyo ng power bank na approve, ito yung bilhin nyo, guys, kasi nakalagpas siya. And then, meron siyang tatlong C, CCC,
So, ibig sabihin, China company approved yung power bank na to. And yung brand niya ay Unid. Ayan, Unid. Legit guys, nakalagpas siya ng security screening. Chinek talaga kanina kasi kung may power bank ka, check talaga nila kung meron 3 tatak na C. So, eto, meron naman siya. So, ayan, may power bank na ako. International flight, pero mas better pa din na ready kayo guys. Para safe yung power bank niya. At hindi masayang nila. Sayang din naman, maiiwan talaga yung power bank niyo. Ayan guys, boarding na kami. Dito na kami sa aming plane. Yan. So, flight is 3 hours. Sakto kasi naantok talaga ako. Para pagdating natin, may energy, matutulog talaga ako sa flight na ito after ng meal. So, same pa din yung sinakyan namin nung kahapon, going here. Wala siyang TV. Charot. Hindi naman ako nagti-TV, guys. Gusto ko lang tingnan yung route. Pero, so far, good. Comfortable naman dito sa China Southern Airlines. Beijing! Beijing! Finally guys, nandito na tayo! Welcome to Beijing! Hi, thank you! Yes. Beijing! It's our first time here in Beijing and finally talaga. And as usual, smooth yung flight. Galing talaga ng China Southern Airlines guys. Grabe. Grabe guys, ang ganda ng airport dito. Grabe. Ang ganda. Welcome to Beijing Summits! Finally, we are here. It's our first time here guys, kaya so excited to explore Beijing. So ayan guys. Dito na din yung boarding nila. Kung saan kami lumabas, dun din sasakay yung mga ano. So, pinag-isa nila yung boarding tsaka yung arrival. So, ito pala yung Beijing Daxing Airport. Correct na lang ako sa pronunciation, guys. But, yes, dito yung aming arrival. This airport is kind of far from the city kasi 40 kilometers siya sa search ko. 21. Nusundan lang namin yung signage na e-hailing. Dito na pala siya. So, nandito na kami sa aming na-book na DD, guys. By the way, lalagay ko na lang yung fare kung magkano talaga yung mababayaran namin, guys. Kasi iba pa dito yung toll gate. Yan. So, ayan. This is our hotel, guys, here in Beijing. So, this will be our home for 5 nights. 6 days and 5 nights, guys. Yes. And yung pangalan ng aming hotel ay Jinjiang
Beijing One Fujing. Yung One Fujing, guys, is malapit lang kasi siya sa mga attractions, shopping street, even Forbidden City, malapit na dito. Kaya ito yung napili ko. And ito ding hotel na to, yung pasok sa budget. Kasi I just paid around 16,000 pesos. Good for 5 nights na yan. Room lang, guys, walang breakfast. Pero maganda kasi yung location niya. For the room naman, na nakuha namin, malinis, komportable, convenient yung location. Wala lang siyang view sa bintana. Pero, as you can see, okay na. Alam niyo naman, hindi kami maarte sa hotels, 'di ba? Pero ganitong klaseng hotel, sobrang okay na talaga sa amin. And later on, magsustroll tayo outside. Kasi sobrang dami namin nakita mga coffee shops, tindahan, shopping areas na talagang bet naming puntahan. Pero ngayon, magpapahinga muna kami, guys. Kasi grabe yung pagod. Nakakahilo na talaga sa pagod. Diyos ka. And alam nyo, nabook namin ito sa Agoda. You can also check sa Agoda. Jinjiang Inn, Beijing One Fujing. Marami silang branch actually here in China. Even in Shanghai, nakita ko na ang hotel na ito. Though, hindi lang kami nag-Jinjiang sa Shanghai kasi mas na-bet naman yung Golden Tulip Hotel. Kaya guys, ipupunta kayo ng China, especially here in Beijing, ayan. I-book nyo na ang Jinjiang, Beijing One Fujing. And yes, don't forget to use my Agoda code, Sami Agoda. And if hindi nyo pa alam paano i-redeem, guys, tuturuan ko kayo. So, punta muna kayo sa Agoda app, tapos punta kayo sa deals, and then may makikita kayo dito na coupons and promotion. I-click nyo yung box, at tapos i-input nyo, i-type nyo Sami Agoda, capital letter, guys. Tapos i-check nyo yung blue na check. Yan, para ma-save na siya automatic sa mga coupons nyo. And if magbubook kayo, automatic nyo na siyang magagamit. 10% discount din siya, guys. Pero I think pag may free cancellation or pay later, hindi siya magagamit. Pero just in case na pag magbubook kayo, ayan, save nyo na Sami Agoda. For the activities, guys, ayun, Klook code ko, DocSamiKlook. Ayan. Magpapahinga muna kami, guys, ha. Tapos mamaya magsistroll tayo around Beijing for our first day here. Nakaka-happy. Nakaka-happy kasi malapit sa 7-Eleven yung hotel namin. Yan nga, nadaanan namin yung 7-Eleven, guys. And anyhow, here in Beijing, we are back again. Nakapag-rest naman kami and now we're on to our adventure here in Beijing. Kasi nga, di ba, day 1 natin. So, mag-tour tayo, guys. Stroll lang around the area para makabisado natin yung area ng hotel natin. Oh, ang lapit nito sa hotel namin, guys. Oh. Wow. Ay, meron dito. Kanina, guys, may temple. Tapos ang daming tao. Hindi na ako nag-video kasi baka masita ako or bawal. Sobrang dami kasi ng tao doon. And yun, may grocery store, tapos may Starbucks. Ang daming kainan ng area naman dito, guys. So this is in Dongsheng Road. And malapit siya sa Wang Fujing and Tiananmen Square. Kaya ito yung napili ko. And from our hotel sa Jinjiang Inn, mga 500 meters na lakad going to Wang Fujing Street. So ito kasi yan, guys. FC Shanghai, merong Nanjing Road. Dito naman, Wang Fujing Street. Yan yung parang, ano nila, ang daming mga ganap. And guys, may McDo. Ayan, may McDonald's. Yung meron, ba't ang daming tao? Ang daming tao. Siguro may ganap. Oo, ang daming tao talaga. Doon naman banda, guys, oh. Doon yung, mga bangko, 7-Eleven, coffee shop, kainan din. Marami din dun banda. Dito kasi kami na side. And dun sa unahan, guys, grabe, kanina, ayun yung nadaanan naman na mga shops, coffee shops, and mga shopping areas din. Sobrang dami nyo talagang mapupuntaan. Mabubusog talaga sa mga stores dito. Lang yung impression ko as of now. Etong area pa naman yung napupuntahan namin. Sobrang daming tao, grabe. Mga locals pa yung nakikita ko, guys. Walang gaanong foreigner. Ayan, sobrang daming tao. Siguro pauwi na sila from work, kaya ganito ka busy or kadami yung tao. Hindi ko sure.
strolling around. We guys, nagugutom na ako. Ang daming pagkainan dito, mga restaurants. Ang mumura pa ng mga food. Ah, wow! Amazing. Tsaka malamig. Malamig guys, nasa 19 degrees yung temperature ngayon. Yeah, 5:31. Malamig. Mahangin, cloudy. So, perfect siya for strolling. Kasi lang hindi ready yung katawan namin kasi naka-ganito lang kami. Anyway, okay siya kasi hindi nakaka-guard mag-stroll ng ganitong panahon. And finally, may nakita na akong foreigner, guys. Ayan. OMG! Hindi ako makapaniwalang dito na kami. Welcome to Beijing! Wow! Wow, mura! 6 lang. Kaming pumipila guys, parang siyang sandwich na may palamang meat. Tapos imagine 6.5, mga ganun lang yung presyo. Mga na, hindi aabot ng 80 pesos yun. Kasi yung pag-compute ko dito guys, hindi naman siya exact, estimated. In 1 RMB, 8 pesos. In 10 RMB, 80 pesos. Mga ganun yung ano ko. Pero hindi talaga siya exact kasi mas mababa doon yung conversion. Ang ganda naman ng hotel na to. Waldorf Astoria. Wow. Lego store. Ito nakita namin guys, Gunpla. Bumibili kami ng ganito sa sa Japan. Talaga silang ganito kalaking store dito lang guys, sa Beijing. Tabi lang talaga siya ng Jinyu Hutong train station. So, bale, dito, Gundam base. Tapos dito pala, Lego. Lego na store. Tapos dito pumasok yung husband ko kasi gusto niya ang mga Gundam. Ganon. All pala to guys. So, ito yung Wang Fujing Church, guys. Ayan. Nadaanan lang namin kasi hahanap kami ng makakainan. Pero ito. Ayan. Ayan, guys. Nabalik kami sa aming hotel. Deng Shiko Street pala dito. Ayan. Ayan. Tapos yung hotel namin, doon. Konting lakad na lang. So, iba pala yung dinanan namin kanina. Mas malapit pala dito. Kaya nabalik kami sa aming hotel. Kakahanap ng kakainan. Kaya kakain muna kami. Uy! Ayan, hotel na namin. Sobrang lapit niya sa Wang Fujing Church. So, eto, kakain na lang kami. Tapos balik tayo doon. Ayan. Dito na kami, guys, sa malapit na kainan sa hotel namin. Nakita kasi namin Peking duck. So, nag-order kami ng half. And yung half nila is around 98 RMB. Tapos noodles na din. So, walang Alipay na QR code sa table. Iba yung app na andito. May tuwa. Lalagay ko yung name dito guys para alam niyo din. So, ginawa namin. Nag-order kami sa kanilang menu. Tapos, translation na lang guys. Ayan. Antayin na natin yung order natin. Ito yung half ng Peking duck guys. 98 RMB. Ayan. Sama pala siyang mga gulay, sauce, sugar. Parang ganyan. Ayan. Tao sila. Hindi niya alam paano kainin. So, hindi ko din alam. Yung balat niya, guys, ang crispy, parang lechon. And first night in Beijing, achieve naman ang Peking duck. Guys, masarap daw, sabi ni Ivan. Actually, gusto niya mga ganong pagkain, Peking duck. And napakamura ng kinainan naman dito. And actually,
nadaanan namin to. Marami kasing mga locals na pumapasok as in. So, eto, dito na kami kumain. Aside from that, sobrang lapit lang niya sa aming hotel. And yun, ang mura nang nabayaran naman guys, 131 RMB. And ilalagay ko yung conversion dito. Lahat-lahat na yun guys ha, yung stir-fried noodles, kasali na din dun yung Peking duck. Tapos, ang dami pa palang kasama ng Peking duck. Yan. Since we're done eating, tara mag-stroll na tayo sa Wang Fujing. Tingnan nyo guys, ang laki ng NBA store. Tapos ang daming local shops, may Apple store. Grabe, ang ganda ng Wang Fujing Street. So ito nga yung equivalent ng Nanjing Road ng Shanghai or Ximending ng Taiwan. Mga ganong bagay guys, this is it. Hamli. Bunitin no. Galing, ito. Ugly, funny, ugly monster. Hug. Cute alpacas. Kali. Fun. APM Mall.